naniniwala talaga ako na pag nagsimula kang palitan yung mga tao sa paligid mo, mag-i-improve ka talaga. Yun lang naman kung gusto mo mag-improve Para sa akin kasi, si Baldo noon, iba na kay Baldo ngayon. Ito lang yung mga ipapayo ko sa mga taong gusto talagang baguhin yung sarili nila, gusto nilang baguhin yung buhay nila. Simulan nyo po sa mga taong sa paligid nyo. Naniniwala talaga ako na if you surround yourself with negative people, you're not gonna flourish and you are not going to prosper. Minsan kasi, kahit na ano pang push mo sa pagiging consistent mo, wala ka sa tamang circle, kung wala ka sa tamang mga taong sa paligid mo, at saka kung wala ka sa tamang lugar din, dili jud ka makasugakod dira. Malalaman mo yan kung nasa tamang lugar ka, lalong-lalo na kapag yung mga pinaghirapan mo hindi nasisira, hindi basta-basta nawawala. Nandyan lang palagi, na-utilize mo kumbaga. Kung nasa maling lugar ka, lahat ng mga gamit at pinaghirapan mo masisira or otherwise kadalasan nawawala. So sa mga nagtatanong ano ba nangyari sa buhay ko, massive shoutout nga pala sa mga taong hindi ko na nakakausap ngayon pero still cares. Mga kaibigan kong wini-wish na successful ako, mga kaibigan kong tatay rin na tulad ko. Ayan, para sa inyo tong video na to. And if you ask me, sino ba si Baldo noon at sino ba si Baldo ngayon? Or otherwise, ano ba si Baldo noon at saka ano ba si Baldo ngayon? Kasi yung Baldo noon, jobless, hindi makapag-provide, laging sunod-sunuran na lang sa mga maling tao. And yung Baldo ngayon, zero tolerance sa BS. To get the story started, simulan muna natin sa pinakasimula. September 11, 2020, tatay na si Baldo noon. May bahay pero hindi niya bahay. May sasakyan pero hindi niya rin sasakyan. May motor nakapangalan sa kanya, hindi siya ang fully na nagbayad. Sagana sa pagkain at saka sa mga resources pero hindi niya naman pinaghirapan. Yun yung Baldo noon. Heto na yon, super excited akong ikwento sa inyo yung nangyari sa buhay ko. Ano yung mga bago sa buhay ko ngayon and mga paparating pa. At saka baka isipin nyo I'm taking all the glory, pero hindi po talaga, na kay Lord po talaga yan. At saka aminado ako, makasalanan tayo, hindi naman natin mabubura yung mga bahid ng putik sa ating mga paa dahil sa ating mga tinahak. Pero naniniwala ako na keep on praying and trust the process. Naniniwala talaga ako na may proseso talaga, even though it's slow, one day makukuha mo rin yung para sa'yo at saka yung mga hinahangad mo. Taong 2024, bumili tayo ng Mazda 3 natin, our dream car. Isa yon sa pinaka-exciting na buhay ko and isa din yon sa pinaka-mahirap at saka pinaka-malungkot. Kasi it taught me to be responsible. Kasi nga, kung may sasakyan ka, may mga gastusin din. Ito yung panahon na kapag may mga babayaran tayo, kailangan natin talagang kumain ng isang beses lang sa isang araw at saka sardinas lang yung kinakain, pero survive pa rin tayo, di ba? At saka sa aking mga manonood, sana ipagpatawad nyo kung bakit inuna natin yung sasakyan. Mas importante kasi yon. And sa tingin ko, nung panahon na binili natin yung sasakyan, hindi pa talaga napapanahon yung pagbili natin sa motorsiklo. At saka nasubukan na rin namin ng anak ko na kapag susunduin ko yung anak ko, magta-tricycle pa kami, magbabas pa kami, and sometimes magji-jeep pa kami. And those are the things all at once, my dear friends. Kung bakit din natin binenta si XSR 155, kasi napapanahon na talaga. By the way, yung Kia Sonet, hindi akin yun. Hindi ko pa afford makabili ng brand new, pero it's still one of the best cars I've driven this 2025. And massive shoutout sa mga taga Kia Lanang dyan. Kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo magkakaroon ng opportunity na makadrive ng ganong klaseng sasakyan na yung tipong masasabi mong, uy, may ganito palang sasakyan si Kia. And it represents about everything, technology, the performance, panalo yun. Subukan nyo yung demo unit ni Kia para maintindihan nyo yung sinasabi ko. So, taong 2025, ano ba nangyari sa buhay ko? Yet still prospering tayo, and yun nga yung sinasabi ko sa inyo, kung sino yung mga taong dinidikitan nyo,
yun talaga kayo. So nagpapasalamat pa rin ako sa mga taong sumuporta sa akin at saka yung mga taong nasa paligid ko, dahil kung hindi dahil sa inyo, walang growth sa buhay ko. And alam niyo na kung sino kayo. Anyway, ano nangyari sa 2025? Syempre, nabili natin ang ating pinakamamahal na si Sylvie aka Husqvarna Vitpilin 401. Ito sana yung bibilihin ko noong 2024. Hindi ko pa kaya talaga. Ngayon, at least nabili na natin yung Vitpilin 401 natin. It rides perfectly and na-enjoy ko talaga tong motorsiklo na to kasi nga siya yung motor na may classic look and yet may performance ng somewhat Ninja 400. Ganun yung pakiramdam ko sa kanya, ha. At saka kapag hinahataw mo tong motorsiklo na to, suwabe siya. Taong 2026, ano nga bang bago sa buhay ko ngayon? Well, I've been collecting lately Hot Wheels. Kung big Hot Wheels fans kayo, sa tingin ko magkakasundo tayo. Started collecting Mazda, which is Mazda fan kasi tayo. Porsche, isa yan sa mga hinahabol ko. And of course, yung mga cards na yung tipong masasabi mong hindi dahil sa hype siya, binili mo dahil gusto mo siya. Isa yun sa bago sa ating channel sa tingin ko, and hopefully may incorporate ko siya sa pag-vlog natin. At saka we started collecting also cats. Napamahal ako sa pet, to be quite honest, and sa tingin ko cats are amazing because they can survive in a room. Yung tipong iwan mo lang ng pagkain at saka cat litter, mabubuhay talaga sila habang wala ka at saka nasa trabaho. And of course, may dog din tayo na mahal natin kahit na sobrang siba kumain. Ito lang naman, kundi rin dahil kay YouTube, hindi rin natin mabibili yung mga gusto natin. And gusto ko lang i-showcase to sa inyo, my dear friends. Nabili akong sapatos na nagustuhan ko talaga. Bought this Air Jordan 1. Gift ko talaga para sa sarili ko this 2026. Although gusto natin ng Daytona watch, which is di pa natin afford. Pero ayan, mayroon tayong AJ1 na all black talaga siya. Wala lang, proud lang ako, my dear friends, kasi at least alam ko sa sarili ko na pinaghirapan ko yung mga na-achieve ko ngayon. Wala akong mga nilokong tao, wala akong ginulangan. Masasabi ko talagang at least hindi ako kasama sa kanta ni Glock 9 dun sa may upuan. So that's about it, my dear friends. Kita-kits ulit tayo sa next ride vlog natin, and hopefully there will be more.